Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Morning po. Okay, salamat po sa tanging bilang na binigay po ng ating mga kababaihan at saka po sa ating kapatid na Joel. So, meron na po tayong nalalapit na solo concert ni Brother Joel, no. Lahat tayo anong tawag doon? Ukuleleng. No. So, thank you very much and God bless you all. Okay, pakisabi nga po sa katabi niyo muna, good morning. Yan, good morning. Good morning. Okay. Sa month of January ay tinalakay po natin ang ating tema na reset, no? At yan ay tinalakay po ang kauna-unahan na reset your heart, reset your mind, and sa pangatlo po ay reset your direction. So ang ating pong talata sa Biblia na pagkukuhanan po ng mensahe po ng Panginoon ay from Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Pero bago po lahat ng yan, tayo muna po ay yumuko, tayo manalangin. Amang Diyos na dakila na nasa mga langit, kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan, Father. Nagpapasalamat for this great opportunity again to express our love. Upang patuloy na makita mo kami kung gaano kami nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Dalangin namin nawa ay matuwa ka sa amin sa lahat ng aming gagawin, mga awitin, mga panalangin, sa mensahe mo. At sa bawat isa na ngayon ay naririto, nawa Panginoon ay makita namin at maramdaman namin na masaya po kayo. At sa pagkakataong ito ay lumalapit kami sa iyo, God. Ano man yung bagay na nakita mo sa amin na hindi mo nagustuhan, panalangin namin na pakalinisin mo kami. Patuloy na kayo yung magsalita sa amin. Kayo po yung mangusap sa amin. Your Holy Spirit, Father. At patuloy na ikaw lamang ang itatangal namin at wala ng iba pa. Ang iyong lingkod ay itago mo at patuloy na itago mo siya in your presence, Father. Upang ang iyong presensya lang ang aming maramdaman. Sa umagang ito, mensahe mo ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay na meron kami to transform our lives on earth. Gadalangin namin na ang mga mensahe mo na mahayag lagi ay unti-unting ito ay umukit sa aming mga puso at isipan para makita namin what is your will, Father, na dapat namin gawin sa araw-araw ng aming mga buhay. Masa po kami mula po sa aming pagawit at sa mga special number po na narinig po namin today. At sama-sama po ang mensahe mo ay magbigay sa amin ng kaaliwan upang sa maging kalakasan namin ito, Panginoon, lalo na sa buhay po namin sa kasalukuyan at sa darating. Ito po, Ama, ang aming samodalangin in Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang ating pong uling mensahe ay reset your direction. Yan ay patuloy na sa bagong taong ito ay hindi kaila sa atin, marami tayong pinagdaanan in life from 2025 at ngayon ay 2026. So napakahalaga na yung mga bagay na 2025 na nagdulot sa atin ng walang kapanatagan, walang kapayapaan, nagdulot sa atin ng pangamba, takot, nagdulot sa atin ng mga anxiety, ng mga worries sa buhay, sapagkat hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay sa mundong ito. And even us today, hindi natin kayang hawakan ang panahon at hindi natin kayang hawakan ang kalikasan. There is a promise, yes, but sa magitan ng kalikasan, kayang sirain ng mga pangakong yan. Today, I would like to express our gratitude to God through the Word of God na yung mga bagay na nagpuno sa atin
at nagdulot sa atin ng mga takot at pangamba sa buhay, i-reset natin ang ating mga buhay. Especially our heart and our minds. And today, reset our direction in our journey tungo sa ating Panginoon. Ang sabi po ng ating teksto ay maliwanag in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Ang sabi po diyan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso at itutuwid niya ang iyong mga landas. So, ang sumulat po ng Proverbs ay isang taong matalino. Binigyan ng wisdom ng God to know what is right and what is wrong. Nakita niya ang mundo, nakita niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng araw, na ang dulo ay walang kabuluhan. All things under the sun are vanity. Pero sa buhay ay tinuruan tayo ni Haring Solomon ng mga bagay na practical life na dapat nating ibuhay. Katulad ng sinabi po ng Proverbs. Ang pinakamahalaga sa buhay yung tumiwala tayo sa ating Panginoon ng buong puso. And from there, ay itutuwid niya ang ating mga landas. Napakasimple na sinasabi po ng ating Panginoon today, the best thing that we can do in our lives is to trust to the Lord. At napakahalaga po niyan. Para ang direksyon natin tungo sa Panginoon ay maging mahusay. We are not perfect on earth. Yes, absolutely and definitely. But they want to do the best as a Christian today. And this is the advice of King Solomon to us today. Nabuhay nang may pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat in this year, 2026, hindi rin natin masasabi that Christian, alam po ninyo na buhay ay smooth. Because hindi natin hawak, hindi natin kontrolado ang buhay. Maaring kahit sa taong ito, ay maranasan din natin ang mga bagay na naranasan natin sa taong 2025. Pero mahalaga na tayo ay binibigyan po ng advice ni Haring Solomon sa buhay sa mundong ito. Kaya nga po, ang tanong natin, paano nire-reset ng Diyos ang direksyon ng ating buhay? Paano ida-direct ng Panginoon o i-reset ng Panginoon ang ating mga direksyon sa buhay? There is a goal and there is a vision. And our goal, makarating lahat tayo sa langit. Our goal, mabuhay ng payapa, panatag. Our goal, makagawa ng mas marami pang mabuti sa ating mga buhay, sa ating kapwa, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa mga taong nakakadampalad natin araw-araw. And that is our goal. But today, the question, how? Paano ang gagawin ng Panginoon sa buhay natin? Tatlong bagay. Ang nais ko pong ipaglingkod sa iyo sa tanong po nating paano nire-reset ng Diyos ang direksyon ng ating buhay. Una, total trust in God, not partial faith. Pakibasa nga po natin. Total trust in God, not partial faith. Kailangan buo ang pagtitiwala natin sa God. Hindi siya kalahati. Hindi siya partial. Kailangan buo kasi yun ang gusto ng ating Panginoon. Maliwanag, ang sinasabi po ng verse 5, sabi niya,
Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Ang kailangan ng Panginoong Diyos sa atin ay buo. Hindi siya kalahati, hindi siya 1/4. Ang kailangan ng Diyos para tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya ay buo ang ating pagtitiwala. Alam po ninyo, sa aklat po ng Hebrew o sa salitang Hebrew, kasi Old Testament yan, ang salitang tumiwala ay bata sa wikang Hebreyo o sa wikang Hebrew. Ang kahulugan po niyan, to rely on, to place full confidence, to feel secure. Kapag ang mga anak ng Diyos ay buo ang tiwala nila sa Diyos, secure tayo sapagkat tayo ay nagre-rely sa God, not the people around us, not because of this world, not because of the thing that you have, but because we rely on God. On that, mararamdaman natin that we are secure in the hand of God. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin today. Tayong mga anak ng Diyos ay confidence na tayo hindi pababayaan ng ating Panginoon. Anuman ang maaari nating muling pagdaanan sa buhay. Pero kung tayo ay nakarely sa ating Panginoong Diyos, tinitiyak ng Diyos, ikaw at ako ay secure sa kamay ng dakilang may kapal. Ang ibig sabihin po daw niya na hindi lang paniniwala sa isip, kundi pahinga ng puso. Kapag tayo ay confidence, rely on God, may kapahingahan ang ating mga puso. Ibig sabihin ng kapahingahan ng mga puso, tayo ay merong kapanatagan at meron tayong kapayapaan. Yung mga bagay na maaring nagpapagulo sa isip mo at nagbibigay ng hindi kapanatagan, idadirect ng ating Panginoon sa buhay po natin yan. Kapag buo ang tiwala natin sa ating Panginoon. Kung siya ang sentro ng ating pag-isip at damdamin at sa mga desisyon na gagawin natin sa buhay natin, tiyak, magiging maayos ang ating mga buhay. Alam po ninyo, meron sinabi po si Charles Spurgeon, kung kilala po ninyo yan. Ang sabi niya ay ganito, faith is not trusting God when you understand His ways. Ang pananampalataya po daw ay hindi pagtitiwala sa Diyos kapag naintindihan natin yung nangyayari sa buhay. But trusting Him when you do not know. Tayo ay nagtitiwala kapag hindi natin alam anong gagawin natin. God, anong gagawin ko? Naguguluhan na ako. Nagugulat ako. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? And sometimes, nakakapagbigay sa atin ng kalungkutan. Kasi minsan dumarating sa buhay natin, bigla na lang pak! Nagugulat ka, ano nangyari? Di ba? Kasi hindi mo alam. Sa bawat buhay, hindi mo alam. And from that, yun, dapat ka magtiwala sa dakilang may kapal. Because faith is not trusting God when you understand His ways, but trusting Him when you do not know. Ganda po yung sinabi ni Charles Spurgeon, no? Kaya, mga kapatid ko po, kay Kristo, sama-sama po nating kunin ang mensahe ng ating Panginoon. Ang direksyon ng buhay ay hindi unang inaayos sa paa, kundi sa puso. Hawakan mo nga puso mo. Tingnan mo nga. Saan ba puso? Gitna? Ako, lakas ng pintig oh. Baka
Lakas ng pintig. Pag tinignan mo, yan ang unang inaayos ng Diyos sa atin. Hindi bahagi ng katawan natin. Ang unang inaayos ng Diyos, puso. Kapag naayos ang puso, lahat susunod na. Ating isipan, ang buo nating katauhan. Kaya nga, reset our hearts. Di ba? Malinis ang puso. Tandaan natin, hindi natin pwedeng linlangin ang God. Sa magitan lamang ng ating mga salita. Never. Maaaring ang iba kaya mong linlangin. O maaaring ang iba, maaaring linlangin ang tao sa magitan ng kanilang mga salita. But in our heart, never. Because God sees our hearts. Kaya ito yung unang aayusin ng Panginoon. Are you willing to reset our hearts? Pagsabi mo nga sa katabi mo, are you willing to reset your heart to God? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maliwanag ang sinasabi ng Matthew chapter 15 verse 18. Sapagkat sa puso nagmumula ang mga bagay na gumagabay sa buhay. So maliwanag ang sinasabi po ng Matthew, mula daw sa puso nagmumula ang mga bagay na gumagabay sa buhay. We need guidance in our life. Sa puso nagsisimula ang gabay. Kaya dapat ang puso ang pakalinisin natin. Pilitin natin sa tulong ng dakilang may kapal. Alam po ninyo, buo ba ang tiwala mo? O may reserba ka pa? And that is the question. Tanungin mo nga katabi mo uli, buo ba ang tiwala mo sa Diyos o may reserba ka pa? Meron ba bang reservation sa puso natin? When we say reservation, hindi buo ang tiwala mo sa God. Merong something wrong. Kasi ang gusto ng God buo eh. Tama po ba? When we say reservation in heart, sinasabi natin buo, pero in fact, in our heart, there is a reservation. Meron pang bagay na hindi natin sinusuko sa Panginoon. At yun ang gusto ng Panginoon ngayon. Kaya ang tanong natin, buo ba ang tiwala mo o may reserba ka pa? May bahagi ba ng buhay mo na ikaw pa rin ang may hawak? Sabi ko kanina in my introduction, hindi natin kontrolado even people. You cannot. Hindi natin kontrolado ang bawat tao sa buhay natin. Kahit nga sarili mo, hindi mo rin kontrolado. Even us. Kahit tayo, hindi natin kontrolado. Pero ang Diyos, kontrolado tayo. Diba? Yun ang mahalaga ngayon sa buhay natin. Isuko natin ang mga bahagi ng ating mga buhay sa Diyos para tayo ay maging buo na magtiwala sa dakilang may kapal. Tandaan natin, ang number 1 natin na gustong isuko sa Panginoon, buo, not partial faith. Hindi tatanggapin ng ating Panginoon ang mga partial faith. Ikalawa, release self-dependence and human wisdom. Pakawalan natin yan. Nasabi po ng Biblia, huwag kang manalig sa sarili mong kaunawaan. Kung bakit sinabi ni Haring Solomon to, kasi alam niya eh. Nakikita niya yung mga tao sa paligid niya. At sa kanya, sarili experience niya yun. Kasi marunong siya eh. Alam po ba ninyo na si Solomon, from wisdom, from God, ang niya, wisdom sa sarili. Ang kanyang karunungan galing sa God. Pero habang pumapalaot siya sa mundo, ang karunungan niya ay nagiging sarili niya. Nag-iiba. Imbes na magpatuloy siya doon sa pagtitiwala sa God, ay nagtiwala siya sa kanyang sarili. That's why, ang sabi niya, huwag kang manalig
sa sarili mong kaunawaan sapagkat even Solomon experienced ang ganitong klase ng pagtitiwala sa sarili. Kaya advice niya sa lahat ng mga tao, huwag magtiwala sa ating mga sariling kaunawaan sapagkat kapag nangyari yan, babagsak tayo. Kapag hindi na natin pinagkatiwalaan ng Diyos sa buhay natin, sarili na natin ang pinagkatiwalaan natin, sarili natin, babagsak tayo. Yan ang sinasabi po ng ating Panginoon. Alam po ninyo, sa pag-aaral po ng study sa Hebrew, word study, ang salitang manalig, ang ibig sabihin ay ganito, to learn on, to support yourself on something. Ibig sabihin niyan, isang taong sumasandal sa tungkod na maaring mabali. Sariling kaunawaan. Ang halimbawa niya, parang sumasandal sa isang kahoy na walang matibay. Na pag sumandal ka, maaari kang bumagsak. Yan ang sinasabi ng explanation ng salitang manalig. Okay? Sa human insight, limited ang ating understanding. Kaya hindi natin pwedeng asahan ang ating sarili. Hindi natin pwedeng asahan ang ating karunungan. Ang sinasabi ng Diyos, siya ang ating sandalan. Sapagkat siya ang matibay na pundasyon. Kahit anong sandal ang gawin mo, hindi ka magigiba. Kaya maliwanag po, sinabi ni A.W. Tozer, ang sabi niya ganito, self-confidence is a deadly foe of spiritual growth. Ang pagtitiwala po daw sa sarili ito ay nakamamatay. Ito isang kalaban at nakamamatay. Pag pinagkatiwalaan mo ng sobrang sarili mo, ang sabi po ay nakamamatay. No? Sa ating buhay espiritual. Imbes na lumago ka, yumabong ka, wala na mangyayaring pagyabong sa'yo sa ating mga sarili. Bakit? Kasi nga, masyado kang nagdepende sa sarili mo. Masyadong nagdepende ang tao sa sarili. Nakalimutan niyang magdepende siya sa Diyos. Kaya sabi po ni A.W. Tozer, babagsak ang spiritual growth ng isang tao na ang pinagkakatiwalaan niya ay ang kanyang sarili. Amen po ba doon? Palakpan po natin ang ating Panginoon. Ang dalawang halimbawa na nais ko pong ibigay sa inyo ay si Pedro. Kilala po ba ninyo si Pedro? Hindi po si Bonifacio Hindi po si Brad Pitt. Saint Peter. Hindi yung Hindi Saint Peter. Ano bang pwedeng Apostol Pedro. Yan, mas maganda. Umasa siya sa sariling lakas. Ano nangyari? Bumagsak. Makikita natin in Luke chapter 2, verse 33-34. Ang totoo niya, nangyabang ni Pedro Di ba? Lagi niya sinasabi, pinagyayabang niya, walang pwedeng humuli sa ating Panginoon. Dadalhin silang lahat sa ibabaw ng bangkay ni Pedro. Kaya sabi ng ating Panginoon sa kanya, Pedro o Satanas, lumagay ka sa likod ko. Di ba? Mabagsik yun. Bumagsak si Pedro. Solomon, nagsimula sa karunungan ng Diyos. Nagtapos sa sariling karunungan. Bagsak. Sino mang tao na pinagkatiwalaan ng sariling karunungan at dun siya nagdepende, babagsak. Kaya ang hamon ni Haring Solomon, trust to the Lord. Huwag sa sariling karunungan. Alam po ninyo, may mga desisyon tayo sa buhay. May mga desisyon ka bang sigurado ka na? Yan ang tanong natin. Kaya hindi mo ipinapanalangin? Parang tingin natin, sigurado na tayo dyan. Kaya minsan di na natin pinagdarasal. May tiwala ka ba sa karanasan kaysa Diyos?
Kaya minsan ang Diyos natin na itatabi ng tao eh. Kasi mas nagtitiwala siya sa karanasan. Mas nagtitiwala siya sa kanyang karunungan. Kaya ang Diyos na itatabi niya. And sometimes, pwede mangyari yun sa lahat ng tao. Kaya si Haring Solomon nag-a-advise sa atin. Gusto niya na wag ganun tayo. Kasi na-experience niya yun eh. Kaya bumagsak siya eh. Ang karunungan niya galing sa Diyos. Pero dumating ang pagkakataon ng karunungan niya, pinagkatiwalaan niya sa mundo. Kasi bakit? Hari siya eh. Mayaman siya. Nasa kanya ang kapangyarihan. Ano man sabihin niya, pwede mangyari. Lahat pwede niyang gawin. Walang hindi. Magustuhan niya, pwede niya makuha. Sinong tao na hindi mabibihag sa ganong klase ng buhay? Kaya pinagkatiwalaan niya ang sarili niya. Anong dumating sa kanya? Kabiguan. Takot, sakit, pangamba, worries, anxiety, depression. Lahat pwedeng ma-experience ng tao kapag ang sarili na niya ang pinagkatiwalaan, hindi ang Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid ko po kay Kristo, ang sariling kaunawaan ay magandang lingkod. Totoo naman po yan. Pero, masamang Panginoon. Maganda po, meron tayong karunungan. Magandang lingkod yan sa atin. Pero, masama siyang Panginoon. Kapag ka ginawa na natin Panginoon sa buhay natin, ang ating karunungan, ang ating lakas, masama yan. Magdudulot yan ng kabiguan mo at kabiguan ko. Kaya ang payo ni Haring Solomon, buo nating pagkatiwalaan ang dakilang may kapal. Iyan ang advice po niya. Okay po ba kayo doon? Sabi mo nga sa katabi mo, buo kang magtiwala sa Diyos. The problem that people experience today, sa tao nagtitiwala. At marami ang nangyayari ngayon sa kasaysayan ng tao. Kapag ang tao ay nagtiwala sa kapwa-tao ng higit at ginawa ng Panginoon yan, bagsak ang aabutin natin dyan. Kaya ang advice ni Haring Solomon, sa Diyos ka magtiwala. Ang karunungan, okay na lingkod dyan sa atin. Pero wag mong gawing Panginoon. Wag mo siyang i-replace sa God natin. Yun ang sinasabi po ng mensaheng ito. Okay po? Number 3, surrender all your paths to God's control. Pakibasa nga po natin. Pwede po ba nating magawa yan? Sabi mo nga sa katabi mo, pwede ba nating magawa yan? Kaya surrender na natin sa God ang lahat. There is no reservation in heart. Alam nyo, napakahirap yan. Hindi ko alam kung na-experience nyo na yan. Yung ang tao ay nag-worship sa God, pero hindi buo ang puso niya. Na-experience nyo na yan? Na meron siyang mga agam-agam, na meron siyang mga question in heart, na merong mga bagabag sa puso. Anong nararamdaman ng tao na hindi buo ang kanyang pag-worship sa God? Naramdaman niyo na yan? Ako lang ba nun ang nakaramdam niya? No, pati kayo. Maganda po ba o hindi? Hindi, reality to. Maganda ba? Hindi. Hindi maganda eh. Kasi kahit anong gawin mong mag-worship ka sa God, kapag hindi buo puso mo, ang hirap. Kaya nga gusto ng Panginoon para maging karapat-dapat tayo talaga. Kailangan buo. There is no reservation in heart. Yun ang sinasabi po ng ating Panginoon. Kaya sabi ng number 3 natin, surrender all. Lahat, isurrender mo na. Sabi mo nga sa katabi mo, kalabitin mo, isuko mo na sa Panginoon ang lahat. Wala ka nang ititira. Kasi pag may tinira ka pa dyan, lalaki na naman yan. Alam niyo po, sa totoo lang, meron lang bagay na itinira tayo sa puso natin. Abang pumapalawat, lumalaki din pala yun. Kaya naalala ko tuloy yung sinabi ng Bible, the kingdom of God, ang sabi po niya ay
Ang salita ng Diyos parang ganito yan eh, na tumubo sa lupa na may kasabay na tinik. Kaya para silang lumalago na may kasamang tinik. Kaya naiirita siya eh. Kaya hindi siya nagiging panatag, hindi siya lumalago matibay. Kasi may kasabay eh. Naho. Pero, totoo po ito. Kapag tayo ay may tinira na reservation kahit konti, abang pumapalaot ka, hindi mo namamalayan, lumalaki din yon. Lalaki na naman yon. Magtatanong ka na naman, magtatanong na naman tayo. Masasaktan na naman tayo. Matatakot na naman tayo. Mag-aalala naman tayo. Okay? Araw-araw, mangangamba na naman tayo. Wala na naman tayong kapayapaan. Mauulit na naman muli. Mauulit na naman ang 2025 sa buhay po natin. Pwede ba mangyari yan? Pwede. Hindi nga natin kayang kontrolin eh. Hindi nga natin hawak ang ano eh. Hindi natin kontrolado. Pwede. Kaya ang pakiusap ni Aaron Solomon, surrender all your paths to God's control. Ang God, kontrolado niya ang lahat. Even nature, pwedeng sumunod sa Kanya. Hangin, bagyo, alon, pumayaya pa kayo. Lahat sumunod sa Kanya. Kasi ang God natin ang may kontrolado ng buong daigdig. And even you and me, kaya niyang kontrolin. Kaya doon natin ibigay ang pagtitiwala natin. Doon natin ibigay sa Diyos ang ating pananampalataya na siya may kontrol ng lahat ng bagay. Huwag sa katabi mo. Tingnan mo ang katabi mo. Huwag dyan. Huwag. Sa God. Kasi sa katabi mo, baka balang araw, magtatampo ka din dyan. Totoo yan. Hindi natin sigurado ang buhay. Walang kasiguraduhan nga ang buhay sa mundo. Kaya ang payo ng Panginoon, lahat isurrender mo na sa God. Kaya nga sabi niya, sa lahat ng iyong lakad, ay kilalanin mo siya at ituwid niya ang iyong mga landas. Yun ang maganda na sinasabi po ng ating Panginoon. Siya ang may kakayang magtuwid sa atin. Kaya tayong ituwid, kaya doon natin ibigay. Kaya nga alam po ninyo sa pag-aaral sa Hebrew, ang kilalanin na salita ay yaga o yada. Ang ibig sabihin niyan, sa Hebrew word yun yung yada. Old Testament kasi yung pinag-usapan natin. To know intimately. Kailangan kilalanan mo ng matindi ang Panginoon. Ano magagawa ng aking Panginoon sa buhay ko? Anong kayang gawin niya sa akin? Anong kayang i-provide niya sa akin? Di ba? Anong may kakayahan siya na wala ako? Anong kaya niya na hindi ko kaya? Ang daming tanong. Kaya kailangan makilala mo mismo ang Diyos mo eh. Kilala ba natin mabuti ang Diyos natin? Tanungin mo sa tabi mo, kilala mo ba talaga ang God mo? Ang God natin, kaya niya lahat ng bagay. Kaya nga sabi niya, yung kilalanin mo siya, to know intimately, to acknowledge relationally. Alam niyo po yung relationally? Kaya nga lagi ko sinasabi, if our relation to God, vertical, maayos, there is no problem horizontally. Family, people around you, magiging maayos ang lahat. Kaya pilitin natin sa tulong ng dakilang may kapal, magawa natin yan. Kaya sabi po niya, hindi lang alam natin ang God. Oh, kilala ko God. Pero hindi mo siya kilala na malalim. Kilala mo lang siya, pero hindi mo alam kung ano pwedeng gawin sa iyo ng God. Kaya kanyang baguhin. Kaya niyang ayusin ang buhay mo. Kaya niyang ayusin ang direksyon mo. Kaya niyang i-reset ang direksyon ng buhay mo. Kung ang direksyon ng buhay mo paliwa, kaya niyang ituwid yan. At siyang may kakayang gawin yan. And trust to Him. Huwag ka manalig sa iyo. Kaya ko to, ako to, kaya ko to. Huwag! Hindi mo kaya yan. Hindi ko kaya yan.
Ang Diyos lang ang may kayang gawin yan. Diba? Year 2026, my brothers and sisters in Christ. And this is the time to reset our direction. Bigyan natin sa Panginoon. Siya ang magdadirect sa atin. Hindi lang basta alam natin ang God, kundi sinasama siya sa bawat desisyon natin. Kaya mahalaga na bawat desisyon natin kasama ang God Kasi kung hindi kasama ang God sa bawat desisyon natin, hindi natin alam, tama ba ang desisyon ko? Kaya minsan nagugulat tayo kasi hindi natin alam Pero kung God ay kasama natin sa bawat desisyon ng buhay natin, sigurado yan, mabuti. Ang kahantungan yan. Okay po, wala tayong pagsisihan. Kasi tama ang mga direksyon na ginagawa natin. Kaya nga, to make straight and to remove obstacles. Yan ang gusto po ng ating Panginoon. Meron po sinabi, si Oswald Chambers. Yan ang may sulat niya, may sabi niya. Let God be as original with other people as He was with you. Kanina, sa kanta natin o sa kanta ng mga kababayan, sinabi doon, and He walks with me, and He talks with me, and He tells. Sabi niya, ano sunod doon? Na ako ay pag-aari niya. Di ba yun ang sabi ng kanta? Sa bawat lakad mo, kasama mo ang God. At lagi tayong kinakausap ng God. Kasi gusto niya, ang kanyang mga anak ay may direct niya sa tama. Yun. Kaya nga sabi po dyan, let God be as original with our people as He was with you. Huwag sa bagay sa mundo. Huwag sa mga bagay na pansamantala. But in our God. Sabi po, nakaklat po ng mga awit, 32:8, ikaw ay turuan ko ng daang dapat mong lakaran. Sinabi po yan ng ating Panginoon. Tuturuan niya tayo sa daan na ating lalakaran. Siya lang ang magsasabi sa daang ating dapat lakaran o hindi. Kaya nga, may bahagi ba ng buhay mo ngayon na hindi mo pa isinusuko sa Panginoon? Sabi mo nga sa katabi mo, meron pa bang bahagi ng buhay mo na hindi mo isinusuko sa Panginoon? Meron pa ba? Kapatid, kaibigan ko, mga magulang ko kay Kristo, today, kung meron pa sa trabaho mo, sa relasyon, sa plano, sa kinabukasan, isuko na natin sa Panginoon. Kalabitin mo katabi mo, isuko na natin sa Panginoon. Kasi kapag hindi natin ginawa yan, wala tayong mararating, mga kapatid ko po kay Kristo. In my conclusion, and this is my conclusion, hindi nangangailangan ng Diyos ng perpektong tao. Sometimes, yun ang inisip natin Ang kailangan ng Diyos ay ang perpektong tao. Mali. Hindi kailangan ng Diyos ang perpektong tao dahil walang perpektong tao. Kundi pusong handang mag-reset. Kundi isang taong handang magbago. Kundi isang taong handang sumuko at isuko ang kanyang buhay sa Panginoon. Yun ang hinahanap ng Diyos. Yung tao na gustong mabago ang buhay. Yung tao na handang kilalanin ang dakilang may kapal. Yung taong gustong magtiwala ng buo sa ating Panginoon. Yung taong handang bitawan ang sarili. Yung taong handang isuko ang lahat ng lakad. At ang Diyos ang magtutuwid ng kanyang direksyon. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos. Kapatid ko po kay Kristo,
at sa lahat ng aming mga magulang at kaibigan na narito ngayon, na tayo ay nagkasama-sama. Ang gusto ng Diyos yung makita ang puso natin na bukas sa pagbabago. Na gusto ng Diyos na makita ang puso natin na handa tayong sumunod. Na gusto ng Diyos na ang puso natin ay handang magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Na ang puso natin handa na tumira ang ating Panginoong Yesukristo. Sa taong ito uli, ng 2026, hangad at gusto ng Panginoon na tayong kanyang mga anak na patuloy na ginagamit niya to spread the word of God to all nation and to all mankind, ay patuloy na hinahamon tayo na tayo'y magsama-sama sa isa in one goal, to spread the word of God and to unite to each other and to love to each other, to forgive to each other. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Nawa, sa taong 2026, hangarin natin ang gusto ng ating Panginoon sa buhay natin. Sapagkat lahat tayo ay gustong makarating sa langit bayang walang hanggan. Gusto ng ating Panginoon walang sino man na bibitaw sa ating layunin, sa gusto nating mangyari sa buhay. Sa gusto ng ating Panginoon na makarating tayong lahat sa langit na kanyang inihanda para sa atin. Panalangin ko bilang lingkod niyo, nawa ay magsama-sama tayo sa isang adikain na gusto ng ating Panginoon. Muli, pagpalain po kayo ng dakilang may kapal. Damin niyo ang kanyang biyaya. Tamasahin ang mapayapang buhay, mapayapang pag-isip, at mapayapang puso. Dalangin ko, maranasan niyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa taong ito. Muli po, maraming po salamat sa inyo at pagpalain tayo ng dakilang may kapal. God bless us all.